Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through the recording of the original happenings in this server and brings them to YouTube posting. With God's grace, He will lead us to more platforms. Before we start our Team Talk devotion, let us first listen to the CDCM theme song, originally composed by Mr. Joseph Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torrigosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso, kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat pinamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo, upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na, magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. CDCM
CDCM ang pangalan namin. Ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Isang mapagpalang gabi mga kapatid kay Kristo. Muli, isa na namang gabi ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. At maraming salamat sa ating Diyos na ating Panginoon pagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay magkaisa na magpuri at sumamba sa Kanya ngayong gabing ito. Siyempre, sa pamagitan po ng mga awitin at sa pamagitan po ng pagkikinig ng Kanyang salita at pag-share mamaya kung mayroon tayong mga insight or reflection sa ating pakinggan na salita ng ating Panginoong Jesus. So sa gabing ito, muli, ini-invite ko po ang bawat isa na sa ating YouTube channel, CDCM Reunited Enlightened Ones. Please subscribe and if you view this audio video, please view from the first up to the end, no? Hanggang ito ay matapos. Then paki-like and share na rin para sa ibang mga tao rin ay makapakinig rin sila ng mga ng salita ng ating Panginoon. So then, kung sa gabing ito, we will go on. Ang inyo pong presider, Joseph Agnad. Atin na pong tinatawagan para po sa opening song ni Sister Cecil Adembian at susundan niya ng opening prayer ng inyong lingkod. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks your life with you, you'll never be alone. Just learn to reach down and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising
sun. When you see hope and there's no need to run, lift up your hands to God and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Opo Panginoon, aming tinataas ang aming mga kamay, aming tinataas ang aming mga buhay Panginoon. Pagkat Ikaw ang Diyos na makatotohanan, Ikaw ang di nagmamaliw ang iyong pagmamahal Panginoon sa amin. At ngayon po ay aming tinataas ang gawaing ito, nawa iyo kaming gabayan at tulungan upang amin pong itong matapos na may kapayapaan, Panginoon. Lord, let your word na amin pong mapapainggan ay tumimo po sa aming puso't isipan. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, sa panalangin. Amen. Maraming salamat, Sister Cecil Ann, on that wonderful song na hinayaan mo na ginamit ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong talento sa pag-awit upang papurihan siya. So let's lift our hand to God and let's lift this activity this night and let's lift our heart to the Lord and our ears to listen His word. At atin na pong bibigyan niyan ng pagkakataon sa pamagitan po ng kanyang mensahera, messenger na kanya pong ipinadala. Wala pong iba kundi si Sister Gemaline Mangayan. Ayan, maraming salamat muli sa ating Panginoon sa pagbibigay ng pagkakataon para muli ako'y makapagbahagi. At let's ask for His guidance as we say, Our Father in Heaven, maraming salamat sa pagbibigay mong muli sa amin, sa bawat isa sa aming natipon-tipon saan mang platform, para amin kang mapapurihan, amin kang mapaglingkuran, at aming mapagbulay-bulayan ang mga salita mo na siyang magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin, na siyang magbibigay encouragement or siyang magpapaalala sa amin kung kami man ay nanghihina
siyang patuloy na magbibigay lakas sa amin. Send down your Holy Spirit unto us all para lubusan ang aming pagkakaintindi, pagkakaunawa ng iyong mga salita. Hayaan mo sanang ikaw ang marinig ng mga nakikinig sa oras na ito sa kabila ng aking mga tinig or sa kabila ng aking tinig. Send your Holy Spirit unto me para mapagtagumpayan ko, magpakahayag ka sa akin, Panginoon. I sincerely ask for your presence and for your Holy Spirit to be unto me. This we ask in Jesus' name. Amen. So, sa oras na ito, sa mga nakakapagbukas ng kanilang Biblia, turn your Bibles into the book of Psalm 118. Sapagkat dito natin makukuha ang ilan sa mga verses ng ating pag-aaralan sa oras na ito. By the way, ang verse daw na ito ay though si David ang pinakakilalang psalmist or gumawa ng mga psalms, pero sinasabi ring maaring naging awitin din ito ng Panginoon, or sabi ng ibang manunulat, naging awitin din ito ni Martin Luther. So, tayo na't magsimula. Sa ating verse 1 to 4, which is calling a congregation to declare Yahweh's great and unending mercy. Ang kanyang walang katapusang kahabagan. Verse 1 says, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanpaman. Sa verse 2 at verse 3, kanyang ni-specify doon ang bayang Israel, ang mga pari, at dito sa verse 4, lahat ng may takot kay Yahweh dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanpaman. Kung babasahin nyo nga ang verse 1 to 4, itong line na to, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanpaman. Itong linyang to ay nasa bawat verse. Hindi nga ba totoo? 'Di ba? Tayong lahat ay nakakaranas ng pag-ibig ni Jesus or pag-ibig ng Diyos, laging tapat kailanpaman. 'Di ba? Kung tayo may suliranin at sa ating paglapit sa Kanya itong binibigyang kalutasan. Sa verse 5 to 9, which is a testimony to His enduring mercy. Pagpapahayag, pagpapasalamat ng Kanyang walang hangganang pagbibigay awa. Verse 5, nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawagan, sinagot niya ako't Kanyang iniligtas. Ito ang karaniwang nararanasan siguro ng lahat sa atin. Or siguro let's say karamihan sa atin. 'Di ba? Kung tayo magigipit, ang Diyos sana ang una nating lapitan. Or paalala sa ating lahat.
na kung tayo'y magipit, ang Diyos sana ang lagi nating lapitan. Kasi siya ang ultimate provider. Siya ang maglilid sa'yo kung paano mo imimit yung pangangailangan mo. Yung material need mo, yung pagkain mo araw-araw, or kung kailangan mo ng work, siya ang magbibigay niyan. Bago ka lumapit sa kung kanino man, ikaw muna ay lumapit sa Panginoon. Verse 6, kung itong si Yahweh ang aking kasama, lagi at kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Hindi ba? Siguro naman most of us ay nararamdaman yung word na yan. Walang pagkatakot sa aking darating. Siguro naramdaman natin na kung tayo'y mananalangin at all times, kung palagi nating kasama ang Panginoon sa ating buhay, ay wala tayong pagkatakot na nararamdaman. Yung ilan nga, to the point na hindi natatakot sa kamatayan. Kasi, ang Panginoon, ang alam nilang, or naniniwala sila na ang Panginoon ang siyang bahala sa kanila. Verse 7, si Yahweh ang siyang sa aki tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdan. Di ba? Kung tayo may kaaway, dapat ang Panginoon lagi ang ating tawagin. Huwag kung sino-sino. Huwag ang ating pamilya para kalabanin din sila. Huwag ang kapareho din nating tao, kundi dapat tayong lumapit sa Kanya. Higit, verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala. Again. Verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala. Ako kaysa panaligan yaong mga tao. Yun nga yung sabi ko. Na ang Diyos na lang lapitan natin kung meron tayong kaaway. Verse 9, higit niyang mabuti ang pagtitiwalay kay Yahweh, ibigay kay Yahweh kaysa pamunuan ang ating asahan. Diba? Kasi itong psalmist na ito, kung si David man ay nakaranas ng panglulupig ng kanyang mga kaaway. Kaya meron siyang testimony to His enduring mercy. Siya mismo ang nakaranas sa mga ito. Kaya tayo magpatuloy. Verse 10 to 14, surrounded by enemies, but helped by God. Diba? So, sa ating verse 10, sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway. Winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang patnubay. Verse 11, kahit saan mang dako
ako naroroon ay nakapaligid. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang nasa aking panig. Number 12, verse 12, sa aking katulad, or verse 12, ang katulad nila ay mga bubuyog na sumalakay, dagliang nasunog sa apoy na darang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. Verse 13, sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Subalit si Yahweh ako'y tinulungan. 14, si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. So, tunay nga na ang mga awit ng Psalm na ito, kasi ang Tagalog ng Psalms sa mga hindi nakakaalala ay mga awit. Kaya kung mapapansin nyo, parang lyrical siya. Kung pwede nating lagyan ng tono ang bawat book of Psalm. At yun nga, sa verse saan yun? Sa verse 10 to 14, dito nga natin na nakikita na ang gumawa ng Psalm na ito, ng kantang ito, ay nakaranas na siya'y pinaligiran ng mga kaaway, ngunit tinulungan ng Panginoon. Kasi sa palagi nang sinasabi na lakas ni Yahweh ang patnubay. Sa isang verse, sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Tulad ng aking minsang na-share na huwag tayong matakot sa mga persecutors natin. Sa mga gumagawa or sa ating mga kaaway, let's say ganun. Dahil tulad nga ng nasabi ng psalmist ng gumawa ng psalm na ito, katulad nila ay mga bubuyog na sumalakay, dagli ang nasunog sa apoy na darang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. So, dito nararamdaman or dito nararanasan yung pagiging mahabagin ng Panginoon. Dahil sa mga kaaway, ultimo, tayo'y kanyang tinutulungan. Sa isang kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko. Kasi naman, kahit marinig man natin or sabihin nating mabasa natin, narinig pa rin ang tawag doon kasi talkback naman or Jisoo ang nagbasa sa atin. Hindi katulad ng nakabraille na masasabi talaga nating binasa natin. Kaya minsan, hindi ko tuloy alam kung saan ko nga ba narinig, kung nabinasa ba ni Jisoo or si talkback or mismong narinig ko sa
tagapagsalita na wag na nating pag-isipan pang mag-revenge or gumanti. Hayaan natin ang Panginoon na siyang gaganti para sa atin. And tama, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo sa bawat kaaway. Hindi mo alam kung saan mo talaga siya kaaway. Hindi mo alam kung ang mga sinabi niya sa'yo ay mga sinabi niya talaga or nadagdagan, nabawasan. Kaya hayaan mo na lang, ipagpasa Diyos mo na lang. Hindi mo alam kung dalo sa ating mga blind, hindi naman natin nakikita kung sino ang nanakit sa atin. Kaya hindi natin alam kung kanino tayo magagalit. Though may suspetsa tayo, pero excuse me, hindi natin sure. At sa verse 15 to 18, rejoicing and deliverance from death. Verse 16, ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating mga kaaway. Verse 17, ang aking sinasabing hindi mamamatay, ako'y mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh, taos sa puso na aking isasalaysay. Kaya tayo may thanksgiving sa ating prayer meeting. May thanksgiving sa ating praise and worship night tuwing Sunday. May thanksgiving tayo. At sa ating mga church services, diba? May thanksgiving doon. Dahil dito natin pinapahayag ang ating kagalakan sa mga nagagawa ng Panginoon sa atin. Sana maging taos sa puso nating isasalaysay ang mga nagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi no one else can do that except the Lord. At hanggang dito na lang. So, sana sa mga verse na ito, tayo'y matuto. Kung wala tayong masabi, kung nararamdaman natin ang katagumpayan, pwede itong maging panalangin natin. Diba? Always connect ourselves to the Lord. So, at times na wala tayong masabi or we cannot find words, hindi tayo makahanap ng salita na sasabihin sa ating Panginoon, isa itong pagkukuhanan natin ng ating panalangin. So, kung kayo man ay nakakaramdam ngayon ng katagumpayan, or kung kayo man ay kasalukuyang nakikibaka against mga kaaway, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil itong Psalm na mismo, itong libro ng mga awit, ika-118 na libro, ito mismo ang patunay na ang ating Panginoon ay mahabagin sa atin at hindi nahahayaang ang ating mga kaaway
ay magtagumpay. Ang Panginoon ay laging mahabagin sa atin at hindi nahahayaang ang ating persecutors ay maghari. So, yan sana ang maging kalakasan nating lahat. Palagi nating alalahanin kung si David nga or ang Jesus or si King Martin Luther nung kapanahunan nila ay ginamit itong verse na nagpalakas or maaaring testimony nila. Tayo rin, how much more tayo? Or kung nasasabi man nating, hindi, ordinaryong tao lang ako kaya hindi ko yan mararanasan. Don't think that way. Ang Panginoon is God of everyone. Ang Panginoon ay hindi namimili. Hindi kanya pinapaboran kung ikaw ay may mataas na posisyon, kundi kahit sino ka man, kahit ano ka man. He's always a Lord for everyone. So, sana sa oras na ito ay muling napalakas tayo spiritually. At kung ano man ang kakulangan ng pag-aaral na ito, sana ang Holy Spirit lagi ang makiisa sa atin, sumama sa atin sa ating pagbabasa ng mga awit, ika 118 na aklat. Basahin natin yung kabuuan yun kasi hanggang verse 18 lang ako for the sake of this study or para hindi ako mapahaba. At the Lord bless His word, and to God be the glory. At balik sa ating presider. Maraming salamat, Sister Gemaline, sa napakagandang salita ng Panginoon na yung binahagi sa gabing ito. Totoo nga po na ang Diyos ay napakadakila. At nawa ang salita ng Panginoon ay tumimo sa ating puso't isipan. So, welcome po sa ating mga kasamahan dito sa ating server ngayon, Team Talk. Dito po sa philtalk.org na ating domain, na nilid po ni Sir Carlo Amog. So, sa mga kasamahan po natin dito sa ating server sa oras na ito, kung sino po ang may insight or reflection sa ating napakinggan na salita ng Panginoon, malayang mag-unmute at isaad ang nais nyong maibahagi sa ating pinag-usapan sa gabing ito. Anyone? Mag-unmute lang po kayo ng inyong mga mic at ito'y ibahagi kung ano ang inyo pong masabi or insight. Sino po? Sa ating mga ka-YouTube channel, kung meron kayong insight din or reflection sa ating napainggan na salita ng Panginoon, just type your comment in the comment box at i-share nyo yan sa amin. No? At palakasin nyo rin kami, encourage nyo rin kami sa pamagitan ng insight and reflection nyo. So, kung wala rin kayong YouTube channel, just go to our Facebook page, CDCM Reunited. Like and follow. At yan, pwede ka nang mag-send ng yung message about yung insight mo or reflection or anything that you want to say to encourage CDCM Reunited members. No? So, magpalakasan po tayo sa bawat isa. Balik po tayo sa ating server. Meron po ba gustong magbahagi ng kanyang insight or reflection? I think wala. So then, pero alam ko na sa puso nyo ay nais nyo
ay kayo ay nakikipag-usap na sa Panginoon at meron kayong natutunan sa ating napag-aralan. Just some yung reasons natin na hindi natin voice out ang mga insight and reflection na yan. God knows our heart. So, sa akin, no, ang natutunan ko dito is yung pagiging tapat na pag-ibig ng Diyos, no? Talagang ang Diyos, tapat siya, at the time that we will near to Him, ay handa siyang tumulong sa atin, no? Hinihintay niya lang na lumapit at tayo ay manalangin sa Kanya. Ang totoo na pananampalataya ay yung merong connection always to the Lord. Yung may pagsamba, pagpuri sa Kanya, at patuloy na pagtitiwala na siya ang Diyos ng kahabagan, Diyos ng kadakilaan, at never niya tayong pababayaan. Magbibigay siya ng kapayapaan sa buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. No? Totoo nga yung sabi natin speaker, just go on to our faith at hindi po masama na lumapit ka sa kaibigan, sa pamilya para magpa-advise, but we should take first the Lord guidance into our life. Let's take first yung Kanyang pagtulong sa atin. So, maraming salamat, Sister Gemma, on that wonderful word of God na yung binahagi sa gabing ito. At alam ko ng bawat isa ay maraming natutunan uli at nawa ma-share din natin ito sa ibang mga kaibigan, kapamilya at kapatid kay Kristo. So, diyan na po nagtatapos ang ating gawain. Atin na pong tatapusin ito sa pamagitan po ng pagpapasalamat sa bawat isa. Sa mga nakinig po sa ating YouTube channel, nag-view po sa CDCM Reunited Enlightened Ones, magpatuloy po sana kayong mag-view at abangan ang mga na-upload po ating mga audio-video sa ating YouTube channel at paki-view, like, and share ang lahat ng ito. Kung ikaw ay first time lang dito sa YouTube channel na ito at gusto mong ma-update sa lahat mga audio-video na nandito, ay malaya kang mag-subscribe, no? At hit mo yung bell icon para tayong lahat ay ma-update sa lahat ng mga audio-video na na-upload dito. Yan. So, maraming salamat din sa philtalk.org na ating domain. Paglilid po ni Sir Carlo Amog sa patuloy pa rin na hinahayaan niya ang CDCM Reunited na manatili sa domain na ito upang dito natin ipapahayag mas lalo ang salita ng Panginoon. At salamat sa lahat ng umaten sa gabing ito. Thank you. So, ako po ang inyong presider ngayong gabing ito, Joseph Agnad. At atin na pong tatapusin ang gawain ito sa magitan po ng closing song na ibabahagi po sa atin ni Sister Arzamay Bisiles at susundan yan ng closing prayer ng ating speaker, Sister Gemaline Mangayat. Maraming salamat. Good night sa ating lahat. Sweet dream and take care. God bless. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind till you
Hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I? That the eyes would see my sin, would look on me with love, and watch me rise again. Who am I? That the voices calm the sea, will call out to the rain, and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours, I am yours. Tayo'y muling manalangin as we say, Our Father in heaven, bless and guide us as we rest, as we sleep, and wake up for tomorrow's activities. Muli mo sanang maipahayag sa amin. Ikaw sana ang mangusap sa bawat isa sa amin, that no one can be against us if you are for us, Lord. At wala kaming makakaaway na magtatagumpay dahil ikaw ang aming kasama. Wala kaming persecutor na magtatagumpay dahil ikaw ang aming kasama. Manatili ka, Panginoon, sa aming panig at i-bless mo ang bawat isa sa kung anuman sa kung saan man sila nakikibaka. Maaring kaaway na mga tao, or maaring panahon, or maaring pagkakataon. Help us, O Lord, to survive. Help us surpass these trials that we're going through. This we ask in Jesus' name. Amen. That ends our devotion for this time. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our own YouTube channel, CDCM Reunited, the Enlightened Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also, like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, where we can communicate our words of encouragement to each other. To be able to be with us in our server, just key in CDCM Reunited as your server name, philtalk.org as your domain name,
1321 as your porch and use guest as your username and password. Thank you and join us again with this activity next week. God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.